The views and opinions expressed in this program are those of the individuals involved and do not necessarily reflect the official policy or position of Radyo Agri 90.1 FM management. The view- Ayan, so anong adang magsasaka? Usapang RCEP na. Modernong pagsasaka, kaagapay ng magsasaka. Aarangkada ang magsasaka sa tamang makinarya. Ayan, isang magandang araw at ani po sa ating mga tagapakinig at sa mga nakatutok ngayon sa ating live via Radio Agri 90.1 FM Facebook page. Welcome po sa panibagong episode ng Usapang RCEP. Ako po si Pia. At sa ngalan po ni Miss Gian, ako po si Badet na makakasama at makakakwentuhan po ninyo para sa ating episode ng programang Usapang RCEP. Ayan, bago po tayo mag-umpisa, syempre babatiin po muna natin ang aming mga butihing direktor, ang ating Director 4, Sir Junicio G. Alvinia. Good morning po, sir. Ang ating Director 3, Sir Joel V. Dator. Ang ating ACD Chief and Interim Director for ESET, si Sir Elijah Davalos. Ang ating BPED Chief and Interim Head ng CTF or Coconut Trust Fund, si Sir Andy Tuates. At ang ating LSD Chief and Interim Director for R&D na si Sir Nelson Santiago. Good morning po. At syempre, binabati rin po natin ang Section Head ng STIPS na si Sir Jet Molik Subaba at ang Section Head naman ng STIDS na si Ma'am Bess G.S. Magararo na nasa travel ngayon si Ma'am Bess. Nasa travel. At syempre, isang maulan na pagbati rin po sa lahat ng ating mga kasamahan, sa ating mga empleyado na naririto at nakikinig, lalo na po sa ating mga drivers. Ayan. So, naway lagi po kayong manatiling ligtas sa inyong mga biyahe, lalo na nga po ay madulas ang daan dahil malakas ang ulan. Malakas ang ulan. Yes, at syempre sa atin din pong mga magigiting na mga security guards. Ayan. Pagbati rin po syempre sa mga kasamahan nating nasa travel at nagsasagawa po ng field work ngayong araw. Kahit umuulan ay nasa alabas pa rin sila para patuloy na mag-serve syempre sa ating community. Yes, yung mga nagdo-docu dyan, ating mga kasamahan, ma'am, di ba? Totoo. Okay, so sa usapang RCEP po ay tatalahayin po natin ang mga mahalagang impormasyon tungkol sa RCEP Mechanization Program ng PhilMec. Kabilang ang mga layunin nito, mga benepisyo para sa mga magsasaka at kung paano ito nakakatulong at sa pagpapabuti ng produktibidad at pagiging competitive ng sektor ng agrikultura sa bansa. At syempre, bago tayo magtungo sa ating panibagong kwentuhan, syempre magre-recap muna tayo ng ating episode o last episode's topic wherein sa huling episode po ay tinalakay natin ang mga information tungkol sa troubleshooting and repair maintenance. Kasama po si Sir Mario V. Pascua, Science Research Specialist 2 mula sa Technology Management and Training Division ng ating ahensya, Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization. So sa mga nakamiss po ng episode na ito at sa mga gustong balikan yung ating naging last topic, maaari po ninyo itong makita at mapanood sa Facebook page po natin, Radio Agri 90.1 PhilMec, at gayon din po sa official Facebook page ng PhilMec, which is DA-PhilMec. Yes, so bago po tayo magpatuloy sa ating panibagong episode dito po sa programa nating Usapang RCEP, ay narito po muna ang mga impormasyon at mga aktibidad tungkol sa RCEP Mechanization Program. So sabay-sabay po natin panoorin at pakinggan ang balitang RCEP. PBBM nanguna sa pamamahagi ng libreng makinarya sa Pangasinan. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pamamahagi ng libreng makinarya, equipment at farm inputs noong May 23, 2025 sa Santa Maria, Pangasinan. Kasabay din nito ang groundbreaking ceremony
ng Lower Agno River Irrigation System o LARIS. Nakatanggap ang SQ Cubs Irrigators Association Incorporated ng isang unit ng Precision Rice Seeder, gayon din ang Lagasit Irrigators Association Incorporated. Nakapagpamahagi rin ng tig-isang unit ng 4-wheel drive tractor sa Cabalin Dipalo Irrigators Association at Alaksan SQ Irrigators Association Incorporated. Bukod dito, mayroon ding natanggap na parehong rice combine harvester ang Naivam Irrigators Association Incorporated at Federation of Adris Dipalo Irrigators Association Incorporated. Nagkakahalaga ng 11 milyong piso ang mga makinaryang RCEF na naipamahagi sa mga samahan mula sa munisipalidad ng San Quintin. Dumalo rin sa nasabing aktibidad si PhilMec Director 3 Joel V. Dator. Eksperto at kasanayan ng Alraman Farmers Multipurpose Cooperative, bida sa Specialized Training Course. Nagpamalas ng kasanayan at galing sa paggamit ng riding type transplanter ang Alraman Farmers Multipurpose Cooperative ng Mama Sapano Maguindanao del Sur sa isinagawang Specialized Training Course sa Operation and Maintenance ng riding type transplanter noong May. Ang samahan ay nagbahagi rin ng mga impormasyon tungkol sa paggagayak ng punla para sa paglilipat tanim. Layunin nito na magbigay sa mga participant ng hands-on experience at kaalaman sa tamang paggamit at pagmementina ng mga makinarya. 13 4-wheel drive tractors na Tier 3 na ipamahagi sa Leyte. 13 4-wheel drive tractors Tier 3 ang naipamahagi noong May 22 sa MLGU grounds sa Alang-Alang, Leyte. Ang mga benepisyaryo na tumanggap ay mula sa una at ikalawang distrito ng probinsya. Nagkaroon din ng operator training para masiguro ang tamang paggamit at pagmementina ng mga makinarya. Nagkakahalaga ng mahigit 29 na milyong piso ang mga naipamahaging makinarya. Inspection at testing ng multi-stage rice mill isinagawa. Nagkaroon ng inspection at testing ng mga multi-stage rice mill na may 1.5 tons per hour capacity sa ilang lugar sa Mindanao noong May 19 to 21. Ang mga benepisyaryo ay ang Municipal Local Government Unit ng Dimataling at Municipal Local Government Unit ng Titay, pawang mula sa Zamboanga, Sibugay, at Mahayag Farmers Integrated Multipurpose Cooperative naman ng Zamboanga del Sur. Layon ng nasabing aktibidad na suriin ang kalidad ng makinaryang RCEF para sa kapakinabangan ng mga benepisyaryo ng programang RCEF Mechanization. 7 harvesters pasado sa isinagawang trial run testing. Nagkaroon ng trial run testing sa 7 unit ng Rice Combine Harvester Tier 2 sa probinsya ng Davao del Sur noong May 19 to 21. Kabilang sa mga samahan ay ang Dalawinon Farmers Marketing Cooperative, Sakub Irrigators Association, Magsaysay Farmers Multipurpose Cooperative, Badoma Irrigators Service Association, Cabula Irrigators Association, Santo Tomas, San Vicente, Igpit Irrigators Farmers Association o SSVIIFA at ang Laral Gomitoyom Irrigators Association o ang Lagomia Incorporated. Ang mga makinarya pati na rin ang mga kagamitan na naipamahagi ay nasa maayos na kondisyon. Oriental Mindoro RCEF beneficiaries sumailalim sa training workshop. Sumailalim ang mga FCA beneficiaries mula sa Gloria at Calapan City, Oriental Mindoro para sa isang araw na training workshop ng training machinery noong May 21 at 22. Ang dalawang batches ng training workshop ay nilahukan ng 24 participants na naglalayong makakuha ng pangunahing kaalaman at kasanayan sa paggawa ng kanilang mga operational plan.
technical property inspection isinagawa. Patuloy ang inspection at testing ng mga technical property inspectors o TPIs sa mga makinaryang ipinamahagi sa mga FCA beneficiaries ng RCEP Mechanization Program sa iba't ibang probinsya tulad ng Ifugao, Quirino, Palawan, Sorsogon, Camarines Sur, Negros Occidental at Oriental, Surigao del Sur at Davao del Sur. Mula May 2 hanggang May 23, nasa 130 units ng production machineries at post-harvest facilities ang nainspeksyon bilang bahagi ng layuning masigurong dekalidad at naaayon sa pamantayan ang mga makinaryang natatanggap ng mga benepisyaryo. Abot kayang bigas, pinalawak ng Department of Agriculture. Pinalawak ng Department of Agriculture ang 20 pesos kada kilong bigas sa 20 pangkadiwa centers sa Metro Manila at Karatig Lalawigan tulad ng Bulacan, Cavite, Laguna, Mindoro at Rizal noong May 15 sa Bureau of Animal Industry sa Quezon City, bilang bahagi ng pangako ni Pangulong Marcos na gawing abot kaya ang pagkain. Dumalo sa naturang aktibidad ang PhilMec upang suportahan ang programang makatutulong sa mas maraming pamilyang Pilipino. Extension activities para sa CET ibinahagi. Ibinahagi ng PhilMec RCEP Extension Component ang mga aktibidad nito sa pagpapalaganap ng tamang kaalaman at paggamit ng mga crop establishment technologies sa naganap na training course noong June 3, 2025. Ibinahagi sa 79 representatives ng Facility Management and Field Operations Division, Applied Communication Division, Enterprise Development Division at Technology Management and Training Division ang mga konsepto ng advocacy campaign, operation and maintenance at enterprise aspect ng mga makinarya sa pagtatanim ng palay. RCEP Implementing Partners, binigyan ng pagkilala. Kasabay ng ika-47th anniversary celebration ng PhilMec, kinilala at binigyang papuri ng ahensya ang mga farmers cooperatives and association at mga miyembro nito na naging katuwang ng RCEP Extension Component sa pagsasagawa ng mga aktibidad nito noong Phase 1 ng programa. Kinilala ang Santor Bongabon Agricultural Cooperative, South Nueva Ecija Seed Growers Multipurpose Cooperative, Laur Farmers Association at Makabilog Maynabo Tambo Irrigators Association. Needs assessment sa mga benepisyaryo ng Rice Processing System isinagawa. Nagsagawa ang Enterprise Development Division ng Enterprise Needs Assessment mula May 8 hanggang May 15, 2025 sa mga kooperatibang benepisyaryo ng Rice Processing System o RPS sa probinsya ng Nueva Ecija, Bataan at Nueva Vizcaya. Dagdag pa rito, nagsagawa ng lakbay-aral sa Center Cooperative Gimba Nueva Ecija bilang tugon sa pangangailangan ng interbensyon ng isa sa mga kooperatibang kalahok. Layunin ng aktibidad na suriin ang kasalukuyang estado at operasyon ng kani-kanilang rice processing enterprise. Inalam din dito ang mga plano, estratehiya at mga tamang interbensyon ng pamunuan para sa darating na anihan. Ayan po ang mga impormasyong hatid sa atin ng Balitang RCEP. So para po sa karagdagang update sa RCEP ay bisitahin lamang po ang Facebook page ng DA-PhilMec o ang website ng RCEP Mechanization Program sa www.rcef.philmec.gov.ph. At syempre wag na rin pong kalimutang i-hit ang like button at i-share po ang ating live. So ang oras po natin, it's already 10:20 po ng umaga.
Ayan. So, bago po tayo magsimula sa ating talakayan, ay bumati muna tayo sa mga nanonood sa ating live stream, sa ating Facebook page, sa Radyo Agri, at syempre sa DA Filmec. Ayan. Magandang umaga po sa ating lahat. So, ngayong episode ay makakasama po natin si Mr. Mark Daniel Gutierrez, ang Science Research Specialist 1 mula sa Applied Communication Division ng ating ahensyang Filmec. So, tatalakayin po natin ang mga impormasyon tungkol sa rice processing system. Ayan. So, magandang araw po, Sir Dos. Good morning. Hello, magandang araw, Pia, and Ate Badet. Ayan. So, baka may gusto kang batiin? Magandang araw din po sa ating mga tagapakinig. Ako po si Dos, isang development practitioner ng Applied Communication Division ng Filmec. At isang karangalan po na makasama ko po kayo para ibahagi ang mga impormasyon patungkol sa post-harvest facilities, mga makinarya na post-harvest facilities para may angat din ang magkaroon ng kaalaman at may angat ang antas ng pamumuhay ng ating mga magsasaka. At ma-empower din po sila at the same time through the post-harvest technology. So, para po mag-start na po tayo sa ating kwentuhan, Sir Dos, maaari niyo po bang ibahagi sa ating mga listeners and viewers, ano po ba tong rice processing system o yun pong RPS? Yes. Ang rice processing system o RPS ay isang post-harvest facility. Ito ay may mga kasamang makinarya na tinatawag nating mechanical dryer or recirculating dryer at state-of-the-art rice mill or multi-stage rice mill. Itong mga makinarya nito ay layunin na mapababa ang post-harvest loss na ani ng ating mga magsasaka. So, nakakategorize yung RPS sa tatlong klase. Ang una, ang RPS 1, meron tayong RPS 2, at yung panghuli, yung pangatlo is yung RPS 3. Sa RPS 1, meron tayo ditong pinamimigay na dalawang mechanical dryer or recirculating dryer. Recirculating dryer. So, ang recirculating dryer nito kayang mag-dry. Yung drying capacity niya is 6 tons kada batch. So, 6 tons na tonelada. Yes. So, yes, napaalaki. And meron din tayong kasama dito na 1.5 tons naman na rice mill. Ito naman kada oras, kaya maggiling kada oras. Yes. At yung bilangan natin dito yung tatlong makinarya na yun, kasi dalawang dryer saka isang rice mill ay nagkakahalaga ng maabot ng 18 million. So, ganun kalaki yung pinamimigay natin sa mga magsasaka. Pero syempre may mas malaki pa doon. Ito yung RPS 2. Ang RPS 2 naman, yun nga, ang dryer, meron din tong dalawang dryer pero mas malaki. So, 12 tons naman yung drying capacity nito per batch. Tapos, meron din tayong pinamimigay dito na rice mill at 2 to 3 tons naman yung kaya niyang gilingin kada oras. So, times 2 ang kung makikita niyo ito ng personal, talagang sobrang laki. And yun nga, ang presyo nito ngayon ay maabot ng mga kumulang 64 million. So, hindi talaga biro kung ang pag-manage ng mga makinaryang to. Siyempre, lalo yung panghuli, yung RPS 3. Kasi ito na yung pinakamalaki sa lahat. So, kung yung unang dalawa is meron tig-dalawang dryer, dito sa RPS 3, merong 3 dryer. Tapos, ang drying capacity rin nito is 12 tons per batch. Kumbaga, times 2 pero plus 1. Yung sa RPS 3. Parang papagalan. Pero yun siya. Tapos, yung rice mill nito is aabot ng 4 to 5 tons. Yung milling capacity niya per hour kada oras. Tapos isang rice mill siya, pero mas malaki pa din compared sa RPS 2. Tapos ang presyo nito, hindi ako nagkakamali, umaabot ng mga 72 million pesos. So, napakalaki talaga ng mga makinarya nito. At ito yung mga pinagkakatiwala natin ng mga machinery sa mga piling farmers and cooperatives associations and mga LGUs. Yes. So, kasi ang pangunahing layunin ng RPS talaga is mapababa yung post-harvest losses natin, mapaganda yung kalidad ng ating giniling na bigas. So sa tulong ng mga makinaryang ito, magkakaroon na syempre ng dagdag na kita ang ating mga magsasaka. Maaari na rin silang bumili ng palay at yung mga nabili nila, iproseso nila at ibenta bilang di kalidad na bigas. So talagang maganda yung magiging
epekto Yes. nito. Oo, magandang Oo. epekto. Walang masasayang. Mm-mm. At yung mga Yes. supposedly post-harvest losses ay magiging karagdagang kita pa nga Yes. sa ating mga farmers. At ayun, sila na mismo yung may control ng Oo, presyo. yun yung isa pa. Wala Hindi nang na- dadaanan na Yun iba ang pang mahalaga. process or people para mga middleman, Ah, parang yes. hanggang middle persons. Mm-mm. Directly na sila Oo. makakapagbenta. So yung, syempre, mas malaki yung kita nun kasi nga walang silang dinadaanan ng mga Oo, middle hindi- persons. Hindi na rin diba? Diretso na sa Diretso sa kanila. kanila. hindi na mababarat ng mga Tama, media. oo. Kasi yan yung mga kadalasang na-encounter. Kapag nanonood din ako ng news, tapos ito yung madalas na na-encounter kapag tinanong mo yung mga farmers na parang pagdating sa kanila, napakababa na. Marami Kasi na marami kasi dinadaanan. Oo. Pero Kasi- pag binili ng consumer, ang taas ng bigas. Yes. Diba? So, medyo ironic yun. Pero through this post-harvest technologies, guaranteed na talagang malaking portion ng kita sa mga farmers na. Yes, mapupunta mismo sa kanila. Yes. So, sino naman ang mga beneficiaryo ng RPS? So, Ang pwedeng maging beneficiaryo ng ating RPS o ating programa ay yung mga qualified na FCAs o Farmers Cooperatives and Associations and LGU or local government units. So, kasi hindi naman natin ito pwedeng ipamigay sa mga ordinary or iisang farmer. Oo, Kasi, oo. no, eh. Dahil pera na, Oo. diba? Oo. Tsaka hindi nila kayang i-maintain, I-handle, sustain oo. yung Oo. wala silang enough na pondo. Kaya hinihikayat natin yung ating mga magsasaka na bumuo sila ng kooperatiba Tama. para magkaroon sila ng fund, di ba? Yes. Para sa halimbawa, binigyan natin sila ng ganitong makinarya, magkaroon sila ng fund para sa repair and maintenance. Kasi para rin sa kanila 'yon, para mapakinabangan nila yung makinarya sa mahabang panahon, di ba? And syempre sa LGU Yes. naman, sa LGU kasi, di ba, taon-taon naman may bumababang pondo sa kanila. So, matik na meron sila talagang pondo dito at kaya nila i-sustain. Nasa mayor na lang talaga yung proper Yes. Distribution management ng funds. Yes, ng totoo fund. yan. Tsaka alam mo ba, nung RCEP 1.0, may may counterpart kasi yung mga farmers or yung mga beneficiary natin. Okay. So, kailangan muna nila na magpatayo ng warehouse Yeah. bago natin sila bigyan ng mga makinarya tulad ng dryer and rice mill. Ayun, so ngayong 2.0 na, wala na silang kailangang warehouse na ipatayo. Oh, okay. Ang kailangan na lang nila is yung lupang pagtatayuan mismo. Kasi ngayong RCEP 2.0, ito ang ahensya natin, Philmec, kasama na ipamimigay natin yung warehouse, yung dryer and rice mill. parang all-in-one Oh, na siya. iwan na siya. Isang Kailangan package lang na. yung mismong pagtatayuan. Yes. Yes. Oo. Yung space lang. Yes, yung space. Yes. Tapos kailangan, kung di ako nagkakamali, parang merong mga naging sharings din si Sir Joel, ang ating Deputy Director. Parang kailangan na ma-assure na wala rin magiging problem dun sa space, dun sa lupang pagtatayuan, Yes. di ba? Kasi nga along the way, baka mamaya magkaroon ng problem. Sayang nga naman yung warehouse at saka yung technology na naipamigay, di ba? Mako-compromise siya. At speaking nga yung space or yung lawak ng lupa na kailangan nilang Doon, sa i-prepare, kayo. yun nga, depende pa rin yun sa makukuha o matatanggap nilang makinarya or type ng RPS. Katulad na lang ng RPS 1, kailangan nilang mag-provide ng 300 square meter para may tayo yung warehouse ng RPS 1. So, samantalang sa RPS 2 naman, kailangan nilang maglaan din ng 600 square meter. At syempre, yung pinakamalaki is yung Mas land. malaki dapat. Mas malaki dapat. Tapos Yes. doble rin eh. Yes, oo. Totoo. Kailangan nila ng 1,000 square meter para naman doon sa RPS 3. So, yun. So, based po dito sa mga nabanggit nyo na mga RPS and yung mga inclusions na mga technologies nun, ano sa palagay mo, Sir Dos, yung pinagkaiba nitong ating RPS sa dating existing na rice mill po sa ating bansa? Yes. Alam mo ba yung kiskisan, yung mga village type na rice mill? Familiar ka ba doon? Meron ba kayo Medyo doon sa inyo? familiar po. Kasi sa amin meron kasi Okay, ganun. okay. So, ayun. Lumabas kasi sa study ng Philmec noon na 58% ang milling recovery ng traditional rice mill, o yun, which is yung tinatawag nga natin na kiskisan o yung konohan. Pero ngayong meron na tayong programang RCEP at nagpapamigay na tayo ng mga post-harvest facility, umabot na sa 65%. So, nag-increase yung milling recovery ng ating
post-harvest facility, yung rice mill. Oo. So, yun. Kasi high-tech na itong kan natin eh. High-tech na itong technology natin ngayon. Kasi meron na siyang whitener, polisher, pre-cleaner, length grader, color sorter. At ayun, siyempre, dahil high-tech na, mas mataas na yung chance na makapag-meal tayo na mas marami. Kasi doon sa dati talaga, mababa, 58% lang. Imagine mo, magpa-meal ka ng rice, parang, di ba, 2 kaban, isang kaban lang yung darating sa'yo. Diba? Parang gano'n. Sobrang laking lugi. Diba? Tapos minsan, mabato pa. Di ba? Yung ganun. Yung quality ay hindi rin assured actually. Kaya ang laking bagay ng mga post-harvest technologies na to ng RCEP. Lalo na sa RCEP 2.0. Diba? So, from 58% to 65%, ay meron tayong additional na 7% sa milling recovery. Siyempre, through that, magkakaroon din tayo ng additional reduction sa milling loss. Tsaka, additional nakita na rin sa ating mga magsasaka. Everything will follow the domino effect talaga siya. Tsaka, ma-assure yung na mas maayos yung quality nung naipoproduce din through our technologies. Nakakairita ka yung kumain ka nung may bato. Masisira pa yung ngipin mo. Oo, tapos syempre gutom ka. Gutom ka na. Tapos parang may matigas, wait, gano'n. Para siya. Yes. Shoutout po sa mga kumakain natin. Mga nag-early lunch, or ngayon pa lang nagbe-breakfast. Ayan, good morning. Sana wala pong bato. Wala pong bato yung kinakain. Yung kanit, di ba? Yes. Totoo yan. So, ayan. So, ayan mga ka-Radyo Agri, sana po ay nakapag-take down notes kayo at makatulog po ang mga impormasyong ito. Ayan. So, wag po muna kayong aalis mga ka-Radyo Agri at magbabalik pa po si Sir Dos para sa mga karagdagang impormasyon sa rice processing system. And kung may mga tanong po kayo, pwede po kayo mag-comment sa ating live sa ating Facebook page. At sa mga nagpaplano naman po na mag-submit ng application para po maging beneficiaries ng RCEP Mechanization Program, narito po, ipo-flash po namin ang listahan ng mga PhilMech offices. By region po ito, kasama na rin ang mga focal persons na maaari po ninyong makontak. For Region 1 covering Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, and Pangasinan, you may contact Ms. Kimberly Ann R. Gregorio through 0951-541-4869, or you may visit FMFOD office, PhilMech CLSC Compound, Science City of Muñoz, Nueva Ecija. For Region 3, covering Aurora, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, and Zambales, you may contact Ms. Merlinda T. Ramento through 0936-137-2292, or you may visit FMFOD office, PhilMech CLSC Compound, Science City of Muñoz, Nueva Ecija. For Region 2, Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, and Quirino, you may contact Ms. Ana Marie P. Cachero through 0906-687-1855, or you may visit FMFOD office, PhilMech CLSC Compound, Science City of Muñoz, Nueva Ecija. For Cordillera Administrative Region covering Kalinga, Apayao, Ifugao, Mountain Province, Abra, and Benguet, you may contact Ms. Laika Jane M. Pascual through 0905-691-7462, or you may visit Department of Agriculture, Regional Field Office 2, San Gabriel, Tuguegarao City, Cagayan. For Region 4A, covering Quezon, Laguna, and Cavite, you may contact Ms. Josephine B. Valdez through 0977-822-9420, or you may visit Agricultural Training Institute, Diliman, Quezon City, Metro Manila. For Region 4B, covering Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, and Palawan, you may contact Mr. Kenneth R. Calderon through 0906-841-4917, or you may visit PhilMech FMFOD office. For Region 5, covering Camarines Sur, Albay, Masbate, and Sorsogon, you may contact Mr. Joseph D. Corporal Jr. through 0905-984-4402, or you may visit Department of Agriculture, Regional Field Office 5, PE Camarines Sur.
For Region 6, covering Aklan, Guimaras, Antique, and Capiz, you may contact Ms. Sandra Marie G. Haro through 0910-745-7136. For Negros Island Region, covering Negros Occidental, Negros Oriental, and Siquijor, you may contact Mr. Rojan John P. Flores through 0961-204-4911, or you may visit Villar Sipag Farm School, Barangay San Jose, San Miguel, Iloilo. For Region 7, covering Cebu and Bohol, you may contact Mr. Raimundo G. Jimenez through 0928-779-6220 or 0965-837-1758. Or you may visit Bohol Agricultural Promotion Center, Dao, Tagbiliran City, Bohol. For Region 8, covering Southern Leyte, Biliran, Western Samar, Eastern Samar, and Northern Samar, you may contact Aben D. Noble through 0965-360-8692, or you may visit PRTNDC AES Compound, Barangay Balinsasayao, Abuyog, Leyte. For Region 9, covering Zamboanga Sibugay, Zamboanga City, Zamboanga del Sur, and Zamboanga del Norte, you may contact Ms. Aisel D. Salampit through 0997-761-6579 or 0948-559-2282. Or you may visit DARFO 9, Lenienza, Pagadian City. For Region 10, covering Bukidnon, Danao del Norte, Misamis Occidental, Misamis Oriental, Camiguin, and Cagayan de Oro City, you may contact Mr. John Gray P. Liaban through 0931-818-0358, or you may visit DANMA CLRC Dalwangan, Malaybalay City, Bukidnon. For Region 13, covering Agusan del Norte or Dinagat Islands, Agusan del Sur, and Surigao del Sur, you may contact Ms. Jingle T. Paloma through 0938-321-1477, or you may visit DA Caraga PEEDMO Building, Capital Site, Butuan City. For Region 11, covering Davao City, Davao del Norte, Davao de Oro, Davao Oriental, Davao del Sur, and Davao Occidental, you may contact Ms. Hazel B. Benavista through 0919-799-2413, or you may visit Darcy's Compound, Manambulan, Tugbok District, Davao City. For Region 12, covering Cotabato, Sarangani, South Cotabato, and Sultan Kudarat, you may contact Mr. John Ryan L. Modio through 0956-724-1821, or you may visit Filmic Region 12 Office, DARFO 12, Annex, Zone 3, Poblacion, Coronadal City. For BARMM, covering Maguindanao del Sur, Maguindanao del Norte, and Lanao del Sur, you may contact Mr. Khalid Y. Sangakala through 0930-346-8740, or you may visit Office of the Engineering Division, NA FAR, BARMM, Bangsamoro Government Center, Cotabato City. Ayun, so napanood po ninyo yung ating mga information sa mga cluster offices po natin para po alam po ninyo kung sino po at saan po kayo magre-reach out para po sa mga katanungan po ninyo, lalo na po sa mga interesadong mag-submit ng kanilang application to become a beneficiary po ng ating RCEP Mechanization Program. So bago po tayo magpatuloy ay magbasa po muna tayo ng mga shoutouts at pagbati po mula sa ating mga listeners at viewers. Ayan, sa atin pong Facebook page ng RCEP Extension Program from Sir Demetrio Villanueva. Gandang umaga po from Mindoro, from Paul Olivera, watching from Lopez, Quezon.
Yan. And from Municipality of Senator Ninoy Aquino, good morning po kay Ma'am Jerly Franco. At good morning din po kay Ma'am Violi, watching from LGU Katarman. At sa Facebook page naman po ng ating ahensya, DA-Filmec, and shoutout po kay Altohami Kalang CE. Ayan, good job, sabi niya. At syempre sa lahat po nung nakatutok sa atin via our Facebook page, sa ating Radyo Agri 90.1, FM Filmec Facebook page, DA Filmec Facebook page, at sa ating RCEP Extension Service Program Facebook page. And isang malamig at maulang umaga po sa ating lahat. Yes, panatiliin po natin ligtas Yes. ang bawat isa. So, ayan po, iwasan po natin maulanan. Oo, mahirap pagkasakit yes, ngayon, Ma'am Pia. Yes, correct. So, para po sa pagpapatuloy ng ating talakayan, syempre kasama po pa rin natin si Sir Dos, para po banggitin at magbigay Yes. ang mga impormasyon tungkol po sa rice processing system. So, ang ating susunod na katanungan po ay kung gamit po itong RPS, mga ilang porsyento ang masisave natin sa post-harvest losses? Ang average post-harvest losses kasi natin ngayon nationwide based sa study ng Filmec noong 2017 ay 14.51%. Pero ngayong meron na tayong pinamimigay na makinarya, especially itong RPS, sa programa ng RCEP ay bumaba na ang ating post-harvest losses ng 10.76%. So, from 14.51 down to 10.76% ay bumaba ng 3.75%. Averted or converted to sa about 541 million pesos. Wow. Diba? Wow. Tapos, mag-equivalent to ng 31,841 metric tons na kaban ng bigas ang nasisave natin gamit itong mga makabagong makinarya mula sa RPS. So, di ba, through that saving, marami tayong mapapangain at may handa sa lamesa nationwide. Mas maraming makaka-experience ang rice. Yes. At extra rice. At ayun nga, hindi pa nga sa post-harvest losses, Yes. alam mo ba actually, malaking tulong talaga rin itong recirculating dryer. Kasi imagine mo, hindi mo na kailangan magbilad sa daan dahil nga, Isa pa rin yun. kasi may batas din tayo na nagbabawal na magbilad sa daan. Yes, Ito yung National Highways natin. yung mga ng palay o yung Yes. mga ibang produktong agrikultural. Ayon yan sa Presidential Decree number 17 o mas kilala natin bilang Revised Philippine Highway Act of 1953. So, syempre ayaw naman nating mahuli yung ating mga farmers at magmulta sila ng, 'di ba? Magmulta sila, abot yun ng hindi naman higit sa 1,000 pesos. Pero laking bagay pa rin yung Sir Boss, At tutuusin. ang kwan kasi doon, isa pa doon, pwede rin kasi silang dito makulong nang hindi naman higit sa 6 na buwan. So, Pero matagal pa rin, Mag-Pia, ha? Yes. di ba? Sayang naman. Sayang yung time. Risk rin kasi talaga pag, halimbawa, nagbilad tayo sa daan, maaaring wag naman sana yung maging kwan pa ng dahilan pa ng aksidente Yes, para yes. mga motorista. Tsaka yung, di ba, pag nadadaanan din ng mga sasakyan, so nakaka-apekto din Yes, siya. so- I believe sa kalidad ng ating ng palay. nabibilad na. Oo. So, gamit nga itong recirculating dryer, mapapababa nga natin yung post-harvest losses kasi hindi na matatapon yung palay dun sa Tama. gilid ng kalsada. Oo. At hindi na rin na makukuhanan ng mga hayop tulad ng ibon, Oo. ng manok, Tama. mga ganun. Totoo. At tawag dito, yun nga, yung nabanggit mo kanina na hindi na madadaan-daanan ng mga sasakyan kasi nagsasanhi rin yun ng tawag dito, pagkadurog ng ating mga bigas. At higit sa lahat, isa sa mga pinaka-importante is yung climate resilient ng machinery natin. Kasi Wow. may bagyo man, umulan man, umaraw man, andito pa rin yung recirculating dryer natin at kaya at pwede nating magtuyo ng palay. Kumbaga hindi mababago yung quality at yung dami Yes. nung ano nila, parang nasa-serve nila na palay. Yes. Regardless kung ano yung weather natin. Lalo ngayon maulan, mamaya maaraw. Yes. Diba? Unpredictable kasi ng weather din natin ngayon. So that's another convenience din sa ating mga farmers. In terms of labor lang, di ba? Siyempre, pag traditional per move, babayaran mo. Tama. Pag sa recirculating dryer, siyempre, kailangan lang din natin ng minimal or konting mga trabahador. Oo, totoo. Tama.
Ayan. So, syempre, Sir Dos, with these conveniences and advantages, at some point may mga challenges din po na maaaring may encounter pa itong ating facility. So, ano po yung mga challenges na to o mga hamon na posible pong kaharapin, lalo na po sa part po ng ating mga beneficiaries? Para sa akin, ang unang hamon talaga dito is yung capital. Kailangan may working capital sila. Kasi tawag dito, hindi naman pwede na tawag dito mag-underperform yung mga makinarya natin. Kailangan ma-meet din natin yung minimum requirements na pangangailangan ng makinarya. So, ayun, kaya meron tayong tawag dito, feasibility study na kailangang i-prepare ng ating mga beneficiaryo para malaman nila kung kaya ba nilang i-sustain yung mga makinarya. And ayun, meron din tayong mga pa-training na workshop, lalo na sa sustainability workshop kasi enterprise itong RPS. So, kailangan talaga nila ng capital. Yun yung challenge sa kanila. Kung paano nila masusustain para sa susunod ulit na gagamitin nila is meron silang pangahawakan talaga. Especially sa repair and maintenance. And katingin ko, pangalawa is yung quality ng palay. Kasi halimbawa, 'di ba, syempre pag masyadong matigas o masyadong mataas yung moisture content ng palay, magdidikit-dikit kasi yun sa may rice mill kasi mainit ang rice mill. Pag masyado namang mababa yung moisture meter ng palay, magre-resulta ng pagkadurog. Nadudurog yung bigas natin. So, nagkakon yun, syempre, hindi na quality yung output ng bigas natin. Kaya dapat, ang tamang porsyento lang or moisture meter lang ng palay bago gilingin is 14%. Kaya nga, ito, meron tayong RPS, kumbaga, package na siya. Meron ng dryer, kaya ng i-dry ng ganitong moisture moisture content. At, ayun, kaya na ring i-mill ng multi-stage rice mill at makakapag-produce talaga tayo ng quality na bigas. Hindi na nila iintindihin yung moisture content na requirement natin. Kaya guaranteed doon, mataas at magandang kalidad ng bigas ang ating may puproduce. Yes. Pero yun nga, mahirap talaga pag na-short sa capital. Pero yun nga, pwede naman din silang hindi ma-short kasi halimbawa yung halimbawa ikaw may FCA nyo, malawak yung lupang sinasaka na susustain naman, na ibibigay naman yung pangangailangan ng machine. Kasi ang hirap na paandarin natin siya nang kulang yung halimbawa magda-dry tayo, kulang yung so in terms of electricity consumption, mga gasolina talagang mako-compromise talagang parang ma-underperform yung machine natin. Sayang naman, di ba? Hindi na natin mapupuli use yung potential ng machine. Oo, hindi natin siya ma-maximize. Ayan. So, syempre, dahil matagal na din itong naging programa ng RCEP, yung RPS nga. So, mga ilang RPS facilities na ang mga na-establish at operating as of today ngayon. So, nationwide. As of now, ang alam ko kasi is 109 na ina-establish nating RPS nationwide. Tapos, 101 dito ay operational na. Yes. At syempre, tuloy-tuloy pa rin yung pamimigay natin ng mga makinarya. Tuloy pa rin ang ating transparent and competitive bidding process. Kaya para sa ating mga kooperatiba na nais or LGU na nais na magkaroon ng RPS ay mag-request lamang po kayo at mag-prepare ng feasibility study or mag-request po kayo katulad po na na-flash kanina na mga focal person natin sa per region. Yun po. Kasi mahalaga po na makontak niyo po sila kasi sila po yung mag-validate. Sila po yung mag-i-inspect, yung pupunta po sa inyo. Yun po, sila po yung bibisita kung karapat-dapat po ba talaga kayong makakuha at kung ano po ang dapat na makinarya ang suitable sa inyo, sa kanila. Kumbaga yung needs assessment din na tinatawag din nandun. Para alam natin ano yung swak na RPS o iba pang mga technologies ang dapat dun sa particular area tsaka sa FCA or LG. Kasi mahirap bigyan natin sila ng RPS 3, di ba? Kaya ba nila i-sustain? Multi-million yung mga Tsaka malaking space ang kailangan. 1,000 square meters ang RPS 3. Kung half lang nun yung so hindi rin siya ganun ka-possible. So, marami rin po siyang kailangan i-consider. Diba? Kung
minsan kapag nagsasabitan ng application, pero syempre may validation pa po siya, and we have to ensure na talagang magagamit ng FCAs, ng LGUs, yung ipapamigay po natin through RCEP. Mama-maximize Yes, nila. maximize. Pero tuloy-tuloy naman ang tayo dito sa Yes. PhilMec na nagpapamigay. At hindi lang tayo basta nagpapamigay, talagang may kalakip din na training. Tinututukan din talaga natin sila kasi yun talaga importante para sa sustainability nitong makinarya. Kasi para rin po talaga sa ating mga magsasaka yun kasi syempre, kung binigyan ka ng isang gamit, gusto mo ba masira agad? Syempre, hindi naman, di ba? Kung araw-araw mong gagamitin. So, kailangan talaga natin siyang alagaan. Yes, tama yun. Para mapakinabangan sa mas matagal na panahon. Tama. Tsaka pa-lesson din yung magiging expenses ng kailangan mo ng may nagpaparepair, may nagpapagawa. So, marami pang pwedeng paglaanan yung funds din. Hindi na rin tayo aasa sa mga private na miller. Mga ganun. Kasi, yun nga, Kaya diba? na. ng FCA. Ayun, so with that, maraming Salamat, Sir Dos, sa mga information na inihatid po ninyo sa atin, sa ating mga Karadyo Agri. At sa mga nakatutok po sa atin, nakapag-take down notes sana ang ating mga Karadyo Agri sa mga na-share po na information sa atin ni Sir Dos. So, wag po muna kayong aalis mga Karadyo Agri at atin po munang panonoorin ang boses ng magsasaka. Ako po si Robin Bautista po ng bayan po ng Gimba, sa kaluwayan pong Pangulo ng North Gimba Farmers Irrigators Association. Kami po ay nakatanggap na po ng mga makinarya dito po sa PhilMec, 2 4-wheel tractor, isang combine harvester, isang rice seeder, at napakalaking tulong po yung mga naibigay na makinarya doon po sa aming samahan sapagkat ayun po ay tulong sa mga, lalo na po yung mga maliliit na magsasaka, napakaganda po pakinabang doon sa aming asosasyon. At pinasasalamatan din po namin yung lalong-lalo na po yung ating Committee on Agriculture, si Ma'am Cynthia Villar, ganoon din po ang ating Pangulo, Ferdinand Bongbong Marcos. Sana po ay tuloy-tuloy po yung programa ng ating pamahalaan, lalo na po sa PhilMec, lumawig pa yung kanilang pagtulong, lalong-lalo sa mga magsasaka. Maraming salamat. Ayan po ang ating mga beneficiaries na nakatanggap po ng mga machineries mula po sa Gimba, Nueva Ecija. Naway makatulong po ang mga makinaryang ito upang tumaas po ang inyong ani at kita. Ayan, at dito po nagtatapos ang ating episode tungkol sa rice processing system. Kasama natin si Sir Dos ng Usapang RCEP. So, lagi po kayong tumutok, makinig at maging updated sa RCEP Mechanization Program. Hanggang sa susunod po nating kwentuhan sa programang Usapang RCEP, mga Karadyo Agri. Muli po sa ngalan po ni Miss Gian, ako po si Bader. At ako naman po si Pia. Lagi po nating tatandaan na sa RCEP Mechanization Program ng PhilMec, may makinarya kang maaasahan. Ito ang Usapang RCEP, modernong pagsasaka, kaagapay ng magsasaka. Aarangkada ang magsasaka sa tamang makinarya. Bye for now! Bye po!